tatanggap ng 100 ulit pa. Isang mapagpalang unang araw ng Martes sa buwan ng Marso, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Casimiro. Ito pong muli si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak, at mga bukid, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng makasandaang beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina, at mga anak, at mga bukid, sa gitna ng mga pag-uusig. At sa panahong darating na may makakamit niya ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli, at may mga huli naman na mauuna." God can never be outdone in generosity. Ito ang katotohanang maraming beses ko nang napatunayan. Totoong kapag nagbigay tayo para sa Diyos at sa ating kapwang nangangailangan, siksik, liglig at umaapaw ang balik nito sa atin kapag ibinigay natin ng may galak at taos sa ating puso. Naalala ko ang scholarship for a master's degree sa University of Asia and the Pacific na tinalikdan ko nang pumasok ako sa kumbento. That was a 1-year study leave with pay. Tinalikdan ko ang isang oportunidad na makapag-aral ng libre para sumunod kay Jesus. Hindi ko sukat na akalain na pagpasok ko sa kumbento, hindi lang pala master's degree ang aaralin ko, hanggang doctorate pala. Nang sabihan ako ng aking superior na mag-enroll sa doctorate degree ng komunikasyon, sinabi ko sa Diyos na tinalikuran ko na ang pangarap na magpakadalubhasa nang sumunod ako sa Kanya. Bakit ibinabalik niya? Pero ganun talaga si Lord. Hindi magpapatalo pagdating sa pagbibigay. Recently, nag-book mission kami sa isang parokya. May isang mamang nagtitinda ng shamrock, yung utak. Ang lumapit sa akin at nakikiusap na bilhan ko siya dahil tanghali na raw, wala pa siyang benta. May sakit kasi ang Paris priest kaya hindi bumaba. Siya pa naman pala ang namamakyaw ng kanyang paninda. Dahil wala akong personal na pera, ay nanghiram muna ako sa kasama ko upang mabintahan ang mama. Bumili ako ng 2 balot. Pagkaalis ng mama, may isang sasakyang tumigil sa harapan namin at nag-abot sa akin ng 1,000 piso. Mangiyak-ngiyak akong bumulong sa Diyos ng ganito, "Lord, mahigit 100 lang po ang utang ko. Ang laki naman itong ibinigay mong pambayad. 2 lamang yan sa napakaraming karanasan ko. Nagpapatunay sa sinabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Na walang sino man na tinalikuran ang maraming bagay sa mundo upang sumunod sa kanyang kalooban ang hindi tatanggap ng biyaya at gantimpala mula sa Diyos. Subalit, hindi ito nangangahulugan na exempted tayo sa paghihirap at pag-uusig ng mundo. Ang tanging pangako ni Jesus ay isang tiyak na lugar sa kaharian ng Ama at buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen.
We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.